Ayon sa sinabi ng investor na si Warren Buffett, if you don't find a way to make money while you sleep, you will work until you die. Siguro ay familiar ka na rin sa kanyang sinabi at malamang ay naisip mo na rin na magtayo ng sarili mong negosyo dahil mas mabuting pera ang nagtatrabaho para sa'yo sa halip na ikaw ang nagtatrabaho para sa pera. Normal na sa ating mga Pinoy ang magkaroon ng pananaw na kailangan pa nating magtrabaho para kumita ng pera. Hindi naman itinuturo sa mga paaralan kung paano magsimula ng negosyo dahil ang itinuturo lang nila ay kung paano ka magiging employee. Hindi rin natin madalas na ginagawang topic ang subject ng pera, kung paano i-increase ang income, kung paano ito i-manage, ano ang magandang paraan sa pag-iipon, at kung paano ito ilagay sa isang asset. Kaya ang common na nangyayari sa karamihan ay naging komportable at nagsettle na lang sa kanilang trabaho dahil meron silang steady paycheck, merong bonus at magandang benefits na binibigay ng kanilang kumpanya. Pero alam naman natin ang sistema ng pagtatrabaho. Kailangan mo pang ipagpalit ang iyong oras at skills para sa pera. Kaya totoo ang sinabi ni Warren Buffett na if you don't find a way to make money while you sleep, you will work until you die. At ibabahagi ko sa iyo ngayon ang 5 dahilan kung bakit hindi ka yayaman o magkakaroon ng financial freedom kung magtatrabaho ka lang. Number 1. Wala kang leverage. Isang bagay na wala ka kung nagtatrabaho ka lang ay ang leverage. Sa mundo ng finance, ang salitang leverage ay isang strategy sa pag-i-invest. Ito ay ang panghihiram ng pera sa mga bangko at investors para gawing capital sa negosyo na balak simulan. Ito ang tinatawag na OPM o Other People's Money. Sa ganitong paraan ay ginagawa mong mabuting tool ang panghihiram ng pera. Sa halip na mangutang para bilhin ang mga bagay na bumababa ang halaga, nangungutang ka dahil sa expectations na posible kang kikita pa ng pera galing dito. Ito ang common strategy ng mga mayayaman. Ginagawa nilang puhunan ang pera ng ibang tao at hindi nila masyadong nagagalaw ang sarili nilang pera sa pagbuo ng isang negosyo. Pero hindi namin advice na mangutang ka ng pera sa bangko at sa iyong mga kaibigan kung plano mong magsimula ng isang negosyo. Of course, meron pa rin kasamang risk ang ganitong strategy dahil hindi mo pa alam kung paano ito i-control. Mas recommended namin na magsimula ka ng negosyo gamit ang sarili mong pera para kung sakaling hindi nag-work, wala kang utang na babayaran at meron ka ring makukuhang aral sa iyong mga karanasan sa pagnenegosyo, which is magagamit mo naman sa susunod na magsisimula ka ulit. Isa pang leverage na ginagamit ng mga mayayaman ay ang OPT. Ito ang tinatawag na Other People's Time. Dito nila namumultiply ang kanilang sarili at oras. Pareho lang tayong may 24 oras araw-araw, pero kaya itong i-maximize ng mga mayayaman sa pamamagitan ng pag-hire ng ibang tao. Halimbawa, kung merong isang gawain na tatagal ng 15 oras, matatapos mo lang yan sa loob ng 1 oras kung 15 kayong nagtutulong-tulong. Ito ang advantage na meron sa mga mayayaman. Kaya nilang ipagawa sa iba o i-outsource ang mga maliliit na gawain para focus na lang sila sa mga mahahalagang bagay. Pero ang masakit na katotohanan naman ay hindi mo magagamit ang leverage ng OPM at OPT kung nagtatrabaho ka lang. Dahil sa trabaho, sariling sikap ang basihan dyan. Kung magtatrabaho ka, meron kang kikitain na pera. Kapag hindi naman, wala ka ring kikitain. Wala ka ring control sa iyong income at sa iyong oras kung nagtatrabaho ka lang dahil nakadepende sa kumpanya na iyong pinagtatrabahuan kung magkano ang gusto nilang ibigay sa iyo. At hindi mo rin kontrolado kung kailan ka magtatrabaho at kung anong oras mo gusto. Number 2. Hindi ka magkakaroon ng skill sa pag-i-invest. Ang magkaroon ng trabaho ay isang magandang opportunity na mararanasan natin. Dito tayo madalas nagsisimula na kumita ng pera at dito rin tayo nagsisimulang makapag-ipon. Pero ang problema lang sa pagtatrabaho ay hindi ito challenging. Kung ano ang ginagawa mo ngayon ay gagawin mo ito ulit bukas. Tapos gagawin mo ulit sa susunod na araw, sa susunod na buwan, sa susunod na taon hanggang sa ikaw ay tumanda at magretiro na ginagawa ang parehong bagay. Ito ang mangyayari sa iyo kapag hindi ka nag-take ng risk at pinili na lang na manatili sa iyong comfort zone. Mas pipiliin mo ang ideya ng job security sa tunay na financial freedom. Kung paano magkaroon ng financial freedom, kailangan mong pag-aralan kung paano kumita ng pera kahit natutulog ka lang. Merong 2 uri ng income. Una ay ang active income at pangalawa ay ang passive income. Ang active income ay ang income na galing sa pagtatrabaho.
Ito ang income na meron sa mga employee at self-employed. Ang pangalawang uri ng income naman ay tinatawag na passive income. Ito naman ang income na galing sa mga negosyo at investments. Kung meron kang negosyo ngayon at patuloy itong nag-ooperate kahit wala ka, ang kikitain mo dyan ay passive income. Hindi ka yayaman kung nagtatrabaho ka sa active income. Dapat ay baguhin mo ang iyong mindset at maghanap ng paraan kung paano gawing passive ang iyong active income. At palitan mo rin ang iyong employee mindset ng millionaire mindset. Habang nagtatrabaho ka, ipunin mo ang malaking percentage ng iyong income. Pag-aralan mo kung paano mag-manage ng pera, kung paano mag-invest, kung paano magsimula ng negosyo dahil ang goal mo dito ay magkaroon ng financial freedom. Yung nagagawa mo na mga bagay na gusto mong gawin at yung pakiramdam na meron ka ng control sa iyong oras at sa iyong income. Number 3. Ipinagpalit mo ang iyong oras para sa pera. Common perspective na meron tayo pagdating sa income ay kailangan pa natin itong pagtatrabahuan bago kikitain. Kung ang iyong rate kada oras ay 100 pesos, kailangan mo pang magtrabaho sa loob ng 300 hours para kumita ng 30,000 pesos. Ito ang dahilan kung bakit mahirap yumaman kung nagtatrabaho ka lang dahil kailangan mo pang ipagpalit ang iyong oras para sa pera. Marami kang interes na kinalimutan, maraming panahon na hindi mo nakakasama ang iyong mga mahal sa buhay dahil priority mo na ang iyong trabaho. Gaya ng nabanggit ko kanina, merong dalawang uri ng income, ang active income at passive income. Alam ng mga mayayaman ang malaking pinagkaiba ng dalawa. Kaya pinutol nila ang koneksyon ng oras at income. Merong mga tao na parehong nagtatrabaho sa loob ng 8 oras araw-araw, pero merong mga tao na kumikita ng 10 times mahigit kumpara sa iba. Ang bilang ng oras ng iyong pagtatrabaho ay walang koneksyon sa iyong income dahil ang income ay nakabase sa value. Anong value ang kaya mong ibigay sa iba? Ang value ng isang business owner ay magkaiba sa value ng isang employee. Ang business owner ay nagbibigay ng opportunity sa iba na magkaroon ng trabaho, nagbibigay ng serbisyo sa kanyang mga customers gamit ang kanyang produkto. Siya rin ang naghahanap ng mga investors at malaking responsibilidad ang kanyang dinadala. Posibleng hindi kikita ng pera ang isang business owner sa loob ng 3 buwan o 1 taon habang ang kanyang mga employee ay steady na natatanggap ang kanilang income buwan-buwan. Pero sa huli, ang business owner ay ang makakatanggap ng malaking halaga dahil sa malaking value na nabibigay niya sa karamihan. Kaya simulan mo na ring mag-isip ngayon kung sa anong paraan ka magiging valuable para sa hinaharap, hindi mo na ipagpalit pa ang iyong oras para sa pera. Number 4. Hindi ka makakapag-diversify. Ang mga middle class ay doble-doble ang mga sasakyan pero nag-iisa lang ang kanilang source of income. At yon ay ang income galing sa kanilang trabaho. Habang ang mga mayayaman naman ay iisa lang ang sasakyan pero merong multiple sources of income. Meron silang income galing sa negosyo, sa investments at marami pang iba. Naniniwala sila sa kasabihang don't put all your eggs in one basket dahil lahat ng bagay ay walang kasiguraduhan. Kung sakaling nawalan ka ng isang source of income, meron ka pa ring safety net o matatakbuhan dahil meron ka pang ibang investment. Kaya napaka-risky kung aasa ka lang sa nag-iisang source ng income ngayon. Kailangan mo talagang maghanap ng ibang sources ng income para madali mong maabot ang iyong mga pangarap. Totoo na hindi madali ang bumuo ng panibagong sources ng iyong income. Pero in the long run, marami naman itong magandang benefit na maibibigay sa iyo. Una ay lalaki ang iyong income. Kapag mas malaki ang iyong income kumpara sa iyong expenses, madali na lang sa iyo ang pag-iipon. Mabibigyan ka rin ito ng komportabling pamumuhay at posibleng mababayaran mo na lahat ng iyong utang sa mabilis na panahon. Pangalawa ay mabibigyan ka nito ng proteksyon. Ito ang dahilan kung bakit kailangan mong magkaroon ng multiple sources of income. Hindi natin alam kung kailan ka tatagal sa iyong trabaho, kaya mainam na meron kang ibang mapagkikitaan bilang isang proteksyon. Marami pang dahilan kung bakit kailangan mong magkaroon ng multiple sources of income. At kailangan mo itong gawin habang maaga pa. Number 5. Pinapayaman mo ang ibang tao.